Ang simula ng pelikula ay nagpapakita sa atin ng balita tungkol sa isang palpak na eksperimento na ginawa ng isang kumpanya ng medisina. Ang kumpanya ay gumawa ng isang gamot na tinatawag na Mediabit bilang isang lunas para sa diabetes, at iligal na sinubukan ito sa mga tao ngunit nabigo ang eksperimento at ang gamot ay nagkaroon ng mahiwagang epekto sa mga tao. Isang gabi sa isang lihim na punong tanggapan ng parehong kumpanya, isang kakaibang tao ang lumitaw mula sa ilalim ng lupa. Siya rin ay isang illegal test subject na nahawa sa mala zombie na nilalang dahil sa gamot na ito. Lumakad ang zombie sa dilim at nakarating sa isang maliit na bayan na tinatawag na Pungsan. Sa malapit na kalsada ay may isang sasakyan na biglang bumangga at napahinto. Ang mag-asawang nasa loob nito ay naghahabol ng hininga nang lumapit sa kanila ang isang lalaki at inilagay ang isang bakal upang maalis ang kanilang sasakyan. Ang lalaki pala ay isang mekaniko na nagngangalang June at sinadya niya ang maliit na aksidente para magkaroon siya ng kliyente. Dahil walang alam dito, ang mag-asawa ay hinayaan siyang dalhin ang sasakyan sa kanyang tindahan. Sa sumunod na umaga ay natanggap na ng mag-asawa ang bayarin para sa pag-aayos na mas mahal sa kanilang inaasahan. Ang buntis na asawa ni June na si Nam ang namamahala sa pagkolekta ng pera mula sa mga kliyente. Nang sinubukan silang akusahan ng lalaki ng labis na paniningil, ang anak ni June na si Hailey ay lumabas na may dalang matalas na kutsilyo. Ang ikinilos niyang ito ay ikinatakot ng lalaki dahilan para mabilis na magbayad ang mag-asawa at umalis. Si Nam ang nagtatago ng lahat ng pera sa isang kahon habang si June ay hindi man lang ito nahahawakan. Sa sumunod na eksena, ang zombie ay naglalakad sa kalsada at naghahanap ng makakain. May nakita siyang dalawang babae at sinubukan na lumapit sa kanila ngunit umiwas lang sila sa kanya. Dito ay makikita natin na nahihirapan siyang mangagat ng mga tao. Naging malinaw na ang lalaking ito ay hindi katulad ng karaniwang mapanganib na zombie. Kahit na ang mga bata ay binabato siya at tinutukso tungkol sa kanyang hitsura. Pagkatapos ay nakatagpo siya ng isang asong gala, sinubukan niya itong kainin ngunit hinabol lang siya nito at ang mga lokal ay pinanood siyang naguguluhan. Samantala sa bahay ni June, ang kanyang ama na si Manjok ay naglalaro ng baraha kasama ang kanyang mga kaibigan gaya ng nakasanayan. May narinig siyang asong tumatahol ng malakas sa labas ng bahay kaya siya ay lumabas upang itaboy ito. Dahil hindi niya alam na ang zombie ay nasa loob ng banyo, pumasok siya doon at inatake siya nito. Ang zombie ay nagawang makagat ang matanda at tumakbo palayo. Pagkatapos sa daan ay nakatagpo niya si Hailey na sinipa siya sa gitna ng dalawang hita, kaya ngayon ay pareho na silang hinahabol ng asong gala. Habang sinusubukan na tumakas, nakarating sila sa hangganan ng nayon at doon ay nakatagpo nila ang tiyuhin ni Hailey na si Min-gul. Pabalik na siya sa nayon matapos matanggal sa trabaho sa lungsod at sa huli, silang tatlo ay hinabol na ng aso. Si Hailey ay natapilok na naging dahilan upang madali siyang makagat ng zombie, ngunit bago pa niya atakihin ang babae ay nabangga siya ng isang sasakyan at pinalipad sa isang damuhan. Ang zombie ay mahimalang nakaligtas at tumakas palayo. Maya-maya ay bumalik na si Manjok mula sa ospital matapos malagyan ng benda ang kanyang sugat. Malalaman natin na ang tanging pangarap niya sa buhay ay ang makarating sa Hawaii balang araw. Mayroon pa siyang mga larawan ng Hawaii sa kanyang dingding at madalas na nagsusuot ng Hawaiian na damit. Nang gabing iyon ay humarap siya sa isang electric fan dahil nakakaramdam ng sobrang init, samantala, ang zombie ay hinahabol pa rin ng aso sa paligid ng nayon. Si Hailey ay nakarinig ng ingay na nagmumula sa garahe kaya pumunta sila ng kanyang lolo upang tingnan ang nanghihimasok, at natuklasan na ang zombie ay nagtatago sa loob. Pinalo siya ni Manjok gamit ang bakal upang gumanti. Dumating din si June at sinipa ang zombie ng malakas. Kalaunan ay nagtipon ng buong pamilya sa garahe at sinuri ang zombie, inaakala nilang patay na ito. Tinignan nila siya ng malapitan at napagtanto na hindi siya isang normal na tao. Biglang nabuhay ang zombie na ikinagulat ng pamilya, nagmamadali silang lumabas at ikinulong siya sa garahe. Sa wakas ay sinabi ni Min-gul sa iba na baka zombie ang lalaki at ipinakita sa kanila ang isang clip mula sa isang pelikula. Alam ng pamilya na ang taong nakagat ng isang zombie ay nagiging katulad nila, kaya nang hindi nalalaman ni Manjok ay pinatumba siya ni Nam gamit ang kawali. Ikinulong nila ang matanda sa loob ng sarili niyang RV para sa kanilang kaligtasan. Kinabukasan ay nagsaliksik si Min-gul tungkol sa mga zombie at marami siyang nalaman tungkol sa kanila. Ipinaliwanag niya sa iba na ang taong nakagat ng zombie ay namamatay at nabubuhay muli.
Mahilig silang kumain ng utak ng tao kaya ang zombie sa garahe ay mahilig sa repolyo dahil napagkakamalan niya itong utak. Si Mingul ay nagmungkahi na patayin nila si Manjok bago pa niya sila patayin. Habang nag-uusap ang pamilya, nakalabas si Manjok sa trailer at pumasok sa bahay. Ang natigilan na si Mingul ay pinalo siya sa ulo ngunit pinagalitan siya ng iba pang miyembro ng pamilya. Pagkatapos noon ay pinangalanan ni Hailey ang zombie na Jongbi at trinato siyang parang alagang hayop kaya napagtanto ni Nam na hindi talaga siya mapanganib. Ngunit inalis ang lahat ng kanyang ngipin bilang pag-iingat. Sa sumunod na araw ay nagulat ang lahat ng hindi naging zombie si Manjok. Sa katunayan ay nagsimula siyang maging mas bata dahil sa impeksyon. Nang makita siya ng kanyang mga matandang kaibigan na umiihi na parang binata ay nagmakaawa ang mga ito na sabihin sa kanila ang kanyang sikreto. Ang isa sa kanila na malapit ng ikasal ay nag-alok ng tiket kay Manjok papuntang Hawaii kapalit ng kanyang sikreto, at nang marinig ito ay sinabi niya sa kanyang kaibigan ang tungkol kay Jongbi. Ang kanilang pag-uusap ay narinig ni Mingul na nagbabalak na ibenta si Jongbi para sa pera. Samantala, si Manjok ay nag-iimpake at naghahanda na para sa kanyang biyahe nang kumatok ang kanyang iba pang mga kaibigan sa kanyang pintuan. Lahat pala sila ay alam na ang tungkol kay Jongbi at lahat ay gustong magbayad para makagat. Masaya silang dinala sa garahe ni Manjok para lamang makita na nawawala si Jongbi. Pagkatapos ay makikita natin si Mingul na nagmamaneho para dalhin si Jongbi papuntang Seoul, kung saan balak niya itong ibenta sa isang kumpanya ng panglalaki. Habang nasa daan si Mingul ay pinatigil siya ng mga pulis dahil sa mabilis na pagpapatakbo. Nakilala siya ng mga ito dahil sila ay mula sa iisang nayon. Pagkatapos ng ilang sandali ay nakarinig sila ng isang ingay mula sa likod at nakita ang nakatali na si Jongbi sa likod ng sasakyan. Dahilan para pareho silang dalhin sa istasyon ng pulis. Tinanggal ng pulis ang tape sa bibig ni Jongbi at nakitang wala siyang ngipin. Nang oras ding iyon ay dumating si Manjok sa istasyon at inaangkin siya bilang anak niya. Sa gabi ay binigyan ni Hailey si Jongbi ng repolyo para kainin ngunit hindi niya ito makakain dahil sa nawawala niyang ngipin. Nalaman ito ni Manjok at nagulat din. Ang kanyang mga kaibigan ay dumating na sa garahe upang makagat at maibalik ang kanilang mga kabataan. Si Manjok ay nakaisip ng isang plano at nagdala ng pustiso para sa zombie, at sa wakas ay nagsimula ang isang negosyo. Ang kanyang mga kaibigan ay nabigla sa unang kagat ngunit sa huli ay hindi na nakaramdam ng sakit, at sa pagtatapos ng araw ay itinago ni Nam sa isang kahon ang kanilang mga kinita. Kinabukasan, lahat ng nakagat ay tumatakbo na masayang-masaya sa pagbabalik ng kanilang kabataan, ngunit nagulat si Nam nang malaman na wala ng laman ang kahon ng pera. Lumalabas na kinuha ni Manjok ang lahat ng pera at naglakbay papunta sa Hawaii. Samantala, ang balita tungkol kay Jongbi ay kumalat sa buong nayon kaya dumami ang mga tao na pumupunta sa bahay ni Jun. Sa kalaunan ay tumaas ang kanilang kita dahil ang mga truck na puno ng mga tao ay nagsisimulang dumating upang magpakagat. Makalipas ang ilang araw ay ni-renovate nila ang trailer ni Manjok para kay Jongbi. Bumili pa sila ng isang bagong pares ng ngipin na ginagamit niya sa pagkain ng repolyo. Isang araw ay dinala ni Hailey si Jongbi sa isang barber shop at pinagupitan siya. Nagmukha siyang isang gwapong binata pagkatapos magpagupit. Nagsimula na silang magkagusto sa isa't isa kaya nalulungkot si Hailey dahil ginagamit siya ng kanyang pamilya para sa pera. Isang gabi ay narinig ni Hailey ang kanyang tiyuhin na si Mingul na may kausap tungkol sa pagbebenta kay Jongbi. Kinabukasan ay dinala niya si Jongbi sa isang kagubatan at hiniling na tumakas at mamuhay ng malaya. Gayunpaman si Jongbi na may gusto na rin sa kanya ay hindi tumakas dahil wala naman siyang pakialam kung pinagkakakitaan man siya para sa pagkagat sa mga tao. Samantala sa kasal ng kaibigan ni Manjok, ang mga taga-baryo na nakagat ay nagsimulang makaramdam ng init, kumakain din sila na parang mga gutom at kakaiba ang mga kinikilos kumpara sa iba. Sa parehong oras ay napansin ni Mingul na nawawala si Jongbi sa kanilang tahanan, kaya tumakbo siya para maghanap dahil nagbabalak siya na ibenta ang zombie sa malaking halaga ng pera. Ilang sandali pa ay nakita niya si Jongbi sa lugar kung saan siya iniwan ni Hailey at siya ay dinala sa istasyon ng bus. Pagbalik sa kasal ay sinabi ng pari na maaari nang maghalikan ang dalawa ngunit sa halip ay kinagat ng lalaki ang kanyang asawa. Lahat pala ng nakagat ni Jongbi ay naging zombie. Nagkaroon ng kaguluhan sa kasal dahil ang mga bisita ay naging zombie. Ang virus ay mabilis na kumalat at ang mga tao sa istasyon ng bus ay nagsimula na din nakagatin ang isa't isa. Sa lalong madaling panahon, ang mga kalye ng nayon ay napuno na ng mga zombie habang sinasakop nila ang mga tao.
Isang zombie ang nakapasok sa loob ng garahe at inatake si Hailey, kaya pumunta siya sa kanyang mga magulang at humingi ng tulong. Sa oras din na iyon ay may dumating na pulis na sinusubukan na malutas ang sigalot, ngunit siya ay kinagat ng zombie. Ang zombie na ito ay ayaw ng repolyo dahil ang gusto niya ay karne. Napagtanto ng pamilya kung ano ang nangyayari at tumakbo sa loob ng bahay upang iligtas ang kanilang mga buhay. Isinara nila ang mga pinto at bintana at nagbasa ng isang zombie survival book na isinulat ni Mingul. Mali ang interpretasyon nila sa ilang bahagi ng gabay ngunit sa wakas ay nakalikha sila ng isang baluti mula sa mga kasangkapan. Pagbalik sa istasyon ng bus, kahit papaano ay nakaligtas si Mingul at nagmaneho pabalik sa kanyang tahanan at iniwan si Jongbi. Sa kanyang paglalakbay, nakita niya na halos lahat ng tao mula sa nayon ay naging zombie na. Ilang sandali pa ay nagawa ng mga ito na pasukin ang bahay nila at hinabol ang buong pamilya. Muntik na nilang mahuli si Nam ngunit siya ay nakatakas pagkatapos niyang makuha ang kahon ng pera. Nang magtago ang pamilya sa garahe, dumating si Mingul na may dalang isang bungkus ng mga paputok. Sinindihan niya ang mga ito at inatake ang grupo ng mga zombie, ngunit hindi alam ang katotohanan na siya ay nasa isang gasolinahan. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan upang patayin ang mga paputok ngunit ang mga paputok sa sasakyan ay sumabog din. Pagkatapos ay nakuha nito ang atensyon ng mga zombie na naging dahilan upang sila ay pumunta sa nasusunog na sasakyan. Mas maraming paputok ang pumutok sa langit dahilan para pagmasdan ito ng mga nilalang na parang na-hypnotize na sila nito. Nang oras din na iyon ay pumutok na ang panubigan ni Nam at nagsimula na siyang manganak. Si Jun at Mingul ay isinuot ang damit ni Jongbi saka lumabas at nagpanggap na mga zombie. Buti na lang ay nakarating na sila sa sasakyan pero nakalimutan naman nila sa loob ang susi. Nang magkaroon ng ilaw ang sasakyan ay muli nilang nakuha ang atensyon ng mga zombie. Sa loob ng sasakyan, ang dalawa ay nanglamig sa takot habang pinapalibutan sila ng mga nilalang. Upang mailigtas sila, si Hili ay lumabas na may dalang pamutol ng damo at inatake ang grupo. Gayunpaman siya ay nadaig ng mga ito. Nang malapit na nila siyang patayin, si Jongbi ay dumating at tinulungan siya. Sa gitna ng kaguluhan, may isang zombie ang nakatapak ng ilang mga wire na naging sanhi ng pag-ilaw ng signage. Nag-ambala nito ang lahat ng iba pang mga zombie kaya iniwan na nila si Jongbi at Heli. Sinasamantala ang pagkakataon, lumabas si Mingul ng sasakyan para kunin ang susi sa loob ng bahay, ngunit bago pa man siya makapasok sa loob ay biglang namatay ang mga ilaw dahilan para lumingon ang mga zombie sa kanya. Sa pagkakataong iyon, ang tunog ng pag-iyak ng sanggol ni Nam ay narinig. Nakipaglaban si Mingul sa mga zombie at wala nang pakialam sa kanyang buhay para lang makuha ang susi. Ang sanggol at si Nam ay nasa loob ng trailer na nakakonekta sa sasakyan. Si Jun ay nasa loob ng sasakyan na handa ng magmaneho, habang si Heli at Jongbi ay nakikipaglaban sa mga zombie upang mapalayo sila sa trailer. Sa wakas ay nakuha na ni Mingul ang susi at hinagis ito kay Heli sa labas. Ang pamilya ay nagawa ng makaalis na iniiwan si Jongbi at ang mga zombie, at sa wakas ay nagsindi ng apoy si Jongbi na nagdulot ng pagsabog sa gasolinahan. Kinaumagahan ay nagising si Jun ngunit nagulat ang lahat dahil isa na rin siyang zombie, kaya ikinulong nila siya sa loob ng sasakyan saka nagmadaling lumabas. Habang pinag-uusapan nila ang susunod nilang gagawin, nakarinig sila ng tunog ng isang tao na papunta sa kanila mula sa tunnel. Ang masaya na si Mandyok ay dumating mula sa kanyang paglalakbay sa Hawaii, at nakalimutan na ang nangyari sa kanyang nayon. Sila ay naguguluhan kung bakit hindi siya naging zombie tulad ng iba. Pagkatapos ay narinig nila sa radyo ng sasakyan ang balita na ang virus ay kumakalat na sa buong Korea. Sinabi din ng mamamahayag na ang ilang mga tao ay hindi tinatabla ng virus at sila rin ang panlaban para maging tao ang mga zombie. Nang marinig ito, si Mingul ay nakakuha na naman ng isa pang ideya. Plano niyang gawing negosyo si Mandyok dahil hindi ito tinatabla ng virus. 6 na buwan na ang lumipas at ang zombie virus ay kumalat na sa buong Korea, ngunit ang pamilya ay mas maayos kaysa noon. Si Mandyok ay nangangagat ng mga zombie para muli silang maging tao. Naging tao din si Jongbi dahil sa parehong paraan na ito. Nagtatapos ang pelikula habang nakatayo ang mahabang linya ng mga zombie sa trailer ng pamilya para gumaling. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!